Hindi lang po sa langis, kundi pati sa iba pang pangunahing bilihin gaya ng delata, noodles at bottled water, may inaasahang taas presyo sa Abril. Ay po yan sa isang grupo ng mga negosyante. Saksi si Bernadette Reyes. Todo pagbabudget ang ginagawa ngayon ni Carmina. Dahil sa mahal ng petrolyo, nasa 200 piso na lang daw ang kinikita ng kanyang mister na jeepney driver. Mababawasan yung pagbawas po ng bilihin namin ng mga grocery. Yung murang bilihin na lang po ang bibiling ko na lang po. Lalo nang mahirap po kumita po ngayon eh. Nagpapadala man ng panggastos ang anak niyang OFW, di pa rin sumasapat dahil nagmahal na rin anya ang mga bilihin sa palengke. Pero mukhang mas maghihigpit pa ng sinturon ngayon si Carmina. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, may taas presyo sa ilang produktong ibinebenta nila sa Metro Manila simula sa April 1. Nag-abiso na raw sa kanila na magtataas presyo ang mga manufacturer ng ilang produkto gaya ng delata, noodles, bottled water at iba pa. Sa mga probinsya, may paggalaw na nila sa presyo ng ilang produkto. Shipping, tumaas by 30 to 45% eh. So, ang laki ng tinaas. Yung iba, kapag shipping hanggang port or pier, dadalhin pa dun sa tindahan. So, another tracking na naman ang babayaran. Hindi rin anya tiyak kung isang beses lang ito. Pwedeng maulit, hindi natin alam. No? Kasi they have to increase by 20% for example. Siyempre nakatingin na sila sa merkado, sa reaction ng behavior ng consumers. No? Kung masyadong malaking tinaas sila, baka mag-shift nga ng brand ng tao. So, takot rin sila, kaya dahan-dahan lang. Sabi rin ng Department of Agriculture, kung patuloy pa ang krisis, maaaring umabot sa halos 600 pesos ang kada kilo ng karning baboy, habang 300 pesos naman ang kada kilo ng manok. Sa Sorsogon, nagdeklara na ng state of calamity sa buong lalawigan dahil sa sunod-sunod na malakihang oil price hike. Sa ilalim nito, pinapayagan ng provincial government na gamitin ang Local Disaster Risk Reduction Management Fund kabilang ang Quick Response Fund. At dahil may state of calamity sa Sorsogon, otomatikong ipatutupad ang price freeze sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng nakasaad sa Republic Act 7581 o Price Act. Bukod sa state of calamity, otomatiko ring dapat ang price freeze kung isa sa ilalim ng isang lugar sa state of emergency. Pero paano naman sa umiiral sa bansa ngayon na state of national energy emergency? Ayon sa DTI, walang umiiral na nationwide price freeze sa ngayon. Pero nakaalerto naman nila sila para tiyaking nasusunod ang mga suggested retail price at presyo ng iba pang kalakal. Ang palasyo naman, sinabing pinag-aaralan nila kung magpapatupad ng price freeze. Aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. At dahil na rin sa state of national energy emergency, nagpaalala ang Meralco na magtipid muna ng konsumo ng kuryente. Yan ay habang patuloy pa ang gulo sa gitnang silangan na nagdudulot ng problema sa supply ng krudo. So far, we're okay as far as supply is concerned. But still, having said that, kailangan pa rin natin po na magpatupad ng isang agresibong energy efficiency campaign. Lalo na raw sa panahon ng tag-init kung kailan mas dumadalas ang paggamit ng appliances tulad ng aircon. Ayon sa Meralco, malaking tipid kung gagamit ng mga inverter na appliances tulad ng inverter na aircon at inverter na ref. Itong conventional ref na ito halimbawa kumukonsumo ng mahigit 20 pesos kada araw. Kumpara sa isang inverter na ref gaya nito na nasa mahigit 12 pesos kada araw lamang ang konsumo. Suma total, nasa mahigit 50% ang maaaring masave ng isang consumer kada buwan. At habang wala pang katiyakan ng paggalaw sa presyo ng mga produkto, patuloy munang magtiis ang mga apektado. Katulad yan, bawat saan kami pumunta, mahal po ang bilihin. Magtipid na lang po kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.